mo na yung bundang kotse, mga siig. Ayan na yung utang mo. Sige, baba. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hindi na nga malaman ni Marsing kung anong diskarte pa ang kanyang gagawin para mabayaran lang si Roda at hindi mailit ang kanilang bahay. Kung kaya't pati si Edwin ay tinanong niya na kung may kakilala ba itong pwedeng mautangan. Ngunit sinabi naman ni Edwin na kung uutang lang din para ipangbayad sa utang ay mas lalong hindi matatapos ang utang ng kanyang tatay. Maya-maya pa ay pupuntahan ni Marsing ang kanyang mga kakilalang katabi sa pwesto para humiram kahit 5,000. Ngunit bigo pa rin siyang makautang sa mga ito. Kaya naman dito na siya napaisip na subukan ang sinasabi ng kanyang mga kasamahan sa panglilimos, ang tungkol sa modus at pangbubudol, kung saan tinatawag nga nilang bundol kotse, dahil sigurado umanong bayad agad ang utang nito kay Roda pag sinubukan ito ni Mang Marsing. Kinabukasan nga ay makikipagsapalaran siyang gawin ang bundol kotse sa kabila ng panganib na baka matuluyan siyang mabundol at sa kanyang kalagayan dahil matanda na siya. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, habang papaalis na rin si Ramon papuntang Korea ay magagawa nitong dumaan sa Quiapo dahil nagbabaka sakali ito na bago siya umalis ay masusumpungan niya ang matagal niya nang hinahanap na anak. Kung kaya't dito ang kotse ni Ramon ang siyang unang magiging biktima ni Marsing. Sa inyong palagay, si Marsing na rin kaya ang magiging susi para sa muling pagkikita ni Ramon at Tess at tuluyan niya nang matatagpuan ang kanyang nag-iisang anak na matagal niya nang hinahanap na si Tanggol? Kaya naman mga kapamilya, kapit lang dahil marami pa tayong dapat abangan dito lang sa bagong paborito ng sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo.